Maring itinanggi ni na Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva ang mga alegasyon ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sa plenaryo kanina, inalmahan din ni Estrada ang sinabi ni Senator Kiko Pangilinan tungkol sa mga kaso na may kaugnayan sa pork barrel scam. Saksi, si Mariz Umali. Mariin ang pagpapasinungaling ni Senador Jinggoy Estrada sa lumabas sa pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan pinangalanan siya ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na tumatanggap umano ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. I will not allow discredited narratives to be weaponized for political grandstanding. I will not allow my honor, hard-earned and vindicated by the courts, to be sullied by careless remarks. Ang inaalmahan ni Estrada ang pahayag na ito ni Senador Francis Pangilinan sa pagdinig. Siguro kung yung Napoles cases nauwi dun sa halip na absuelto kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Plunder yung mga kaso nun nakakulong na nga pero na-absuelto, na-release ng korte, pinakawalan ng ating hudikatura. Walang pinangalanan si Pangilinan pero para kay Estrada, malinaw daw na ang tinutukoy ang kanyang kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam noong taong 2013. Sa huli, napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukol sa akin ng mga akusasyon. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. Paliwanag ni Pangilinan, binanggit lang niya ang mababang conviction rate sa Sandigan Bayan upang bigyan diin ang usapin ng mabagal at hindi pantay na hustisya. There was no intention of maligning any senator with that manifestation. For the record, Mr. President, and again, humihingi tayo ng unawa kay Senator Jinggoy Estrada, wala pong personalan yung ating earlier manifestation. I hope he will understand. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? You are a lawyer. You are undermining the judicial process in our country. You being a member of the bar. Habang nakasuspende ang sesyon ay nakita namang kinamayan ni Pangilinan si Estrada at sila'y nag-usap. Pero hindi pa malinaw kung nagkasundo na ang dalawang senador. Si Senador Joel Villanueva naman na itinuro din ni Alcantara na tumatanggap umano ng kickback sa mga proyekto, idiniing wala siyang kinalaman sa umano'y anomalya sa flood control projects. Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Sinabi rin po at inamin ni District Engineer Alcantara na may tulong daw siyang pinaabot pero hindi po sa akin, sabi po niya. At siya na rin po mismo ang nagsabi na wala po akong alam doon. Dagdag niya, Nakahanda rin po akong bigyang linaw ang mga bagay na ito sa anumang forum o lugar at patunayan na mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang ipinupukol po sa ating pangalan. para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Nagkasagutan naman sina Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson at dating chairman ng komite na si Senator Rodante Marcoleta. Kwestiyon ni Marcoleta ang sinabi ni Lacson na mas kinukonsidera niyang maging state witness si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez kaysa ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Saksi, si Mav Gonzalez. Umpisa pa lang ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa flood control projects, kwestiyon agad ng dating chairman ng komite na si Senador Rodante Marcoleta ang integridad ng investigasyon. Sinabi raw kasi ni Committee Chairman Senador Ping Lacson sa isang media interview na mas kinukonsidera niyang maging state witness si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Assistant Engineer Bryce Hernandez kaysa sa kontratistang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion.
I am is my not questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's not chairman quarrel of this here. committee. Anyway, let's proceed with the You are not testimony of the- interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are Away investigating. kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still Hearing is suspended. investigating. Nang suspendihin ang sesyon, lalong Maybe nagkainitan hindi ng dalawang senador. The point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. We are not judging. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na sa'yo. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial questions. Why are you Then so you should not protective of judge. the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan. Sinimulan muli ni Lacson ang pagdinig, pero inirehistro ni Marcoleta ang patuloy niyang pagtutol. Nilinaw naman ni Secretary Remulla na hindi lang si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang kinukonsidera ng Department of Justice na maging state witness. It's not limited to him. As the hearings go on, we will evaluate everybody and the value of the evidence that they can present. At saka syempre po yung vantage point kung sino talaga makakapagturo sa mga salarin. Pwede rin pong matanggap sa Witness Protection Program ang mag-asamo Diskaya, pwede rin si Bryce Hernandez, as maski sino sa mga resource persons natin, depende sa inyong evaluation. Uminit ulit si Marcoleta nang mapunta ang usapan sa restitusyon o pagsusoli ng ninakaw na pera o ari-arian. Ayon daw kasi sa batas, hindi ito kailangan para mag-apply sa Witness Protection Program. Are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. The restitution will come after. It cannot be. Sir, it can cannot come before or after, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit. You may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Punto naman ni Senador Risa Hontiveros kung hihilingin antemano ang pagbabalik ng ill-gotten wealth bago tanggapin sa Witness Protection Program, hindi na ito kailangang bawiin pa kalaunan ng gobyerno sa isang masalimuot na proseso. This practice ensures that while the state secures indispensable testimony, it likewise secures tangible recovery for both government and the offended parties. In applying for witness protection, restitution is not there because restitution will come in only after the case has been resolved by the court. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Sa ibang balita, hindi bababa sa 5 ang patay sa pananalasa ng superbagyong Nando sa Northern Luzon. Kabilang dito ang 4 na crew ng isang sasakyang pangisda na tumaob sa Santa Ana, Cagayan. Saksi, si Nico Wahe. Malakas pang ulang dala ng Super Typhoon Nando sa Iba, Zambales kaninang alas 3 ng madaling araw. Nang magliwanag, lubog na sa baha ang palayang ito sa Barangay Bulawan sa Santa Cruz. Aanihin pa naman na sana ang mga palay. Nagising sa malawakang pagbaha ang mga taga-Apalit, Pampanga. Pinasok ng tubig ang ilang establishmento. Madaling araw, wala ito eh. Kaninang puno, no? Sa La Trinidad, Benguet, nang bistulang ilog ang strawberry farm ng malubog sa baha. Patuloy naman hanggang kanina ang paglilinis ng mga bakas na iniwan ng magkasunod na landslide kahapon sa bahagi ng Marcos Highway na sakop ng barangay Poblasyon sa bayan ng Tuba. Nakalabas na ng ospital ang 8 nasugatan. Nakuha na rin daw ang 11 nasawi. Si Javier Gregorio, kinuha na kanina ang motorsiklong gamit ng anak niyang isa sa mga nakaligtas mula sa landslide kahapon. Wala na siyang makitang madilim na eh. Nabalot na siya ng putik. Buti na lang naka-helmet. Kaya hindi nadali yung ulo niya. Opo. Dito lang sa tagiliran, tapos yung gas-gas. 2 sasakyan naman ang natangay sa pagguho ng lupa at bumagsak sa isang residential area sa Sagada Mountain Province. Walang napaulat na nasaktan pero bahagyang nasira ang isang bahay. Isang fishing vessel naman ang tumaob sa bahagi ng dagat na sakop ng Santa Ana, Cagayan sa kasagsagan ng hagupit ng Super Typhoon Nando kahapon. 4 sasakay nitong crew ang kumpirmadong nasawi ayon sa Philippine Coast Guard. Pasado 1:30 ng hapon kanina na-recover ang labi ng isa sa kanila. 6 ang nakaligtas habang 3 hinahanap pa.
Nakadaong at nakatali naman daw ang fishing vessel pero masyadong malakas ang alon at hangin kahapon. Natamaan po sila ng malakas na hangin. Yun po yung rason bakit po sila tumaob. Hindi raw talaga iniiwan ng mga crew ang kanilang mga fishing vessel para bantayan tuwing may bagyo. Ayon kay Eric, matapos tumaob ang bangkay, 3 oras silang nanatili sa loob ng ilan niyang kasama. Meron po ako nakapitan na lubid. Hindi na po ako bumita doon. Paulpot ko yung aking dalawang kasama, nakahawak na rin doon sa palangoy. Ay kami na doon, ipon-ipon na po kami doon. Sabi ko sa mga kasama ko, huwag tayo iwanan. Tayo 3. At dahil ay tayo na lang ang mga dito, liligtasin na lang natin sarili natin. Pagkataob ng fishing vessel, marami sa mga crew ang pumunta sa engine room ng bangka para doon subukan makaligtas. Ilan nga sa mga namatay ay doon natagpuan. Ang mga nakaligtas doon din pumunta at nang magkaroon ng tsansa, sumampa sa bangkang ito na kanilang katabi noong kasagsagan ng Super Typhoon Nando. Isa si Mang Ronaldo sa natagpuan sa engine room at doon na natili hanggang ma-rescue. Yung flashlight na tanging ilaw namin na pinangahawakan ba na doon kami sana mabubuhay kami. Si Mang Romel ang may-ari ng bangka pero hindi raw siya kasama nung bumagyo. Umaasa siyang mahanap ang mga kasama. Di bali sana sir yung bangka. Okay lang sa akin kung maglaang yung tao. Matindi ang iniwang pinsala ng bagyo sa isla ng Babuyan Claro sa bayan ng Calayan. Marami sa mga bahay at silid-aralan na natuklap ang bubong. May mga tuluyang nawasak. Nabuwal naman ang mga puno at nagkalat ang debris sa mga kalsada. Nangangamba ang mga residente na aabot na lamang sa 2 hanggang 3 araw ang natitirang stock ng pagkain sa isla. Ayon kay Kagawad Bernie Nunez, nabasa ng ulan ang supply ng bigas at iba pang pagkain. Paubos na rin ang reserba ng mga tindahan. Hirap daw sila makapunta sa mainland Cagayan dahil malalakas pa ang mga alon. Nananawagan sila ng agarang ayuda at iba pang tulong. Naunang sinabi ng Department of Budget and Management na may sapat na pondo ang gobyerno para tugunan ang naging epekto ng Super Typhoon Nando. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Kalalabas lang ng Super Bagyong Nando, nagbabadya namang manalasa sa bansa ang Bagyong Opong. Huli itong namataan sa layong 1,000 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour at bugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Ay sa pag-asa, unti-unti itong lalapit sa Eastern Visayas o Southern Luzon. Kung Eastern Visayas ang tumbok nito, posible pong maglandfall yan o dumaan malapit sa Northern Samar sa Biyernes ng madaling araw. Sunod nitong tatawirin ang Southern Luzon sa gabi hanggang Sabado ng madaling araw. Posibleng bukas, magtaas na ng wind signal number 1 sa Eastern Visayas at Bicol Region. At sa inaasahang pagtawid dito sa Southern Luzon, mararamdaman din ang direktang epekto sa Central Luzon pati na sa Metro Manila. Sa mga susunod na araw pa inaasahan makakaapekto ang paghatak ng Bagyong Opong sa habagat. Sa ngayon, ang dating Super Bagyong Nando pa rin ang humahatak sa habagat na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil sa umano'y pagsingit ng bilyon-bilyong pisong sa budget na pagtanggap ng kompensasyon sa labas ng Kongreso, naharap ngayon sa ethics complaint si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa ethics complaint na inihain ni Navotas City Representative Toby Tiangco, inakusahan niya si Ako Bicol Representative Elizalde Co ng paglabag sa konstitusyon, sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at sa mga patakaran ng Kamara. Kaugnay ito ng alegasyong sangkot si Co sa bilyong-bilyong pisong budget insertions nang si Co ang chairperson ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress. Mula rin anya na magbukas ang 20th Congress noong July 28. Absent si Co dahil sa medical reasons, pero wala naman anya itong ipinapakitang medical certificate. Sabi pa ni Tiangco, nakasaad sa Code of Conduct na mga nasa pamahalaan na dapat ay mamuhay sila ng simple. Pero si Co raw at ang pamilya nito, idinidisplay sa publiko ang marangya nilang lifestyle. Ayon pa kay Tiangco, sa rules ng Kamara, pinagbabawalan ang mga kongresistang tumanggap ng anumang kompensasyon mula sa sinuman at makialam sa anumang bagay na pending sa anumang tanggapan ng gobyerno kung saan pwedeng kailanganin ang aksyon ng kongresista. Pero base anya sa data mula sa DPWH,
Nakakuha ang SunWest Inc. ng mahigit 86 billion pesos na halaga ng government infrastructure contracts mula 2016 hanggang July 2025, kung saan halos kalahati ng mga proyekto ay nasa Bicol Region na baluarte ni Ko. So napagdugtong-dugtong na natin, 'di ba? Sinabi ko na yung proponent napakahalaga nung role na ginagampanan, 'di ba? Sinabi na ni DE Alcantara na pag may na-insert, 'di ba? Meron silang dinideliver na amount, no? Nung una 20%, pangalawa nung later on naging 25%. Sinisika pa namin makuha ang reaksyon ni Ko na dati nang itinanggi ang mga paratang na tumanggap siya ng kickback. Ayon naman kay Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr., 2 linggo na ang nakararaan nang huli niya makausap si Ko na nooy nasa Amerika pa. May medical check-up pa raw ito roon sa September 24. Tuwing nagkakausap daw sila, lagi raw sinasabi ni Ko na walang basehan ang mga alegasyon at handa raw siyang harapin ang mga ito. Prioridad ng Kamara ngayon ang pagpapasa sa panukalang 2026 budget. Pero hiling ng Ethics Committee, payagan silang magsagawa ng mga pagdinig. This way, we can clear the docket of the Committee on Ethics para kung sakaling may makasuhan man sa ating mga miyembro, handa po rumesponde ang ating committee bago po tayo mag-adjourn. Censure, suspension o expulsion ang posibleng irekomendang parusa ng Ethics Committee na pagtitibayin sa plenaryo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Ididetalye ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez kung paano pinapalobo ang presyo ng mga proyekto sa gobyerno para magkaroon ng perang panglagay umano sa mga politiko. Ang kontratista namang si Pacifico Curly Discay II, isinalaysay sa pagdinig sa Senado ang umano'y dayaan sa mga bidding. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Karamihan ng mga proyekto ng gobyerno dumaraan sa bidding para mabusisi at matukoy kung kanino ito mapupunta. Pero sa bidding pa lang daw, may nagaganap ng dayaan ayon sa kontratistang si Pacifico Curly Discay II nang muli siyang humarap kasama ang asawang si Sarah sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung mapapansin ng mga mambabatas, makikita na halos dikit-dikit lamang ang presyo ng mga bid amount ng mga sumasali sa rig bidding at peking bidding na ito. Alam na ng mga contractors kung sino ang nakatagdang manalo. Maaring nabili na nila ang proyekto mula sa congressman at iniintay na lang na lumabas ang resulta ng bidding na isinasagawa. Ang nananalo sa bidding-biddingan na ito ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal. Sakaling may bigla raw magbaba ng bid para manalo bilang lowest calculated bid, ginagawan raw ng paraan ng Bids and Awards Committee o BAC para matalo ito, gaya ng pagdedeklarang hindi ito nakasunod sa requirement. Isa sa mga proseso ay ang pagpupunit sa dokumento o pagsulat sa mga pahina ng bidding documents upang madeklara itong non-compliant at tuluyan ng hindi makonsidera sa proyekto. Binibigyan naman daw ng kontratista ng tinatawag na obligasyon o parte ang mga sangkot na kawani ng gobyerno at iba pang nakibahagi rito. Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa nakaupong presidente ang porsyento. Noong panahon po ni, okay lang po Your Honor, noong panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%. At sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15%. Subalit ngayong panahon po ng mahal na presidente ay umaabot na sa 25 to 30% ang total ng porsyento ng proyekto ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanilang mga tao o tinatawag na bagman. At ito ang pinakamataas na hinihingi sa lahat ng mga contractor. Kung hindi raw sila makikisama sa sistemang ito, hindi sila mabibigyan ng proyekto o kaya'y magkakaproblema at mabablocklist. Porsyentuhan din daw ang dahilan kaya overpriced ang mga proyekto. Ayon kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez, lahat daw ng proyekto sa nasasakupan niya sa 1st District ng Bulacan ay substandard. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan? Lahat po, Your Honor. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Hindi afterthought ito Alam mo ito habang nangyayari at the time.
Opo, may instruction po lahat to. We're investigating flood control. Ngayon inaamin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard. No, that's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. Maisama ko lang po, yung mga street lights po namin, overpriced po lahat yun. Paraan daw ito para magatasan ang pondo. Gumagamit daw sila ng materyales na mababa ang kalidad. Binabawasan din daw nila minsan ang haba ng proyekto. Kalaunan, nilinaw ni Hernandez na under-design daw ang mga proyekto at hindi substandard. Ayon kay Hernandez, pinapalobo rin nila ang porsyento ng proyekto para magkaroon ng perang panglagay sa mga proponent. Ito raw yung over-design. For example po, kung 100 pieces na bakal lang dapat ang gagamitin, ang ilalagay po sa program is 200 pieces po na bakal. Yung sheet pile po, hindi po totoo ang nagiging canvas dyan. Meaning? For example po, ang presyo lang talaga niya is 30 pesos per kilo. May mga ibang bagay po na pinapakarga sa amin dyan. For example, lalagyan po natin yan yung hauling fee. So, yung 30 pesos po magiging 40 pesos per kilo. Napakalaking po yun, adjustment po yun sa presyo ng materyales. Actually, hindi po siya substandard, bali under-design po. Kasi ang ginagawa po natin, ino-over-design po natin yung plano. Then, ang susundin lang po natin is yung safe na design lang. So, as per design po, under-design po siya. Actually, mali po yung term ko na substandard kanina. Meron pa rin, multipurpose. Kung sa flood control projects, 30% na lang ang natitira dahil sa kickbacks. Iba naman daw sa pagtatayo ng mga gusali. Sa mga buildings po, ang natitira po dyan, mga 50% po. So, kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Walang 10% na bibigay sa proponent. Magiging substandard pa rin ba? Marami pa pong kinoconsider na expenses, Your Honor, hindi lang po yung sa proponent. Kaya nga, sa DPWH. Yes po, so magiging substandard pa rin po. Wala raw alam dito si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans. Pinangalanan din ni Hernandez na may iba pang kongresista na sangkot. Nagbanggit ka kasi ng dalawang kasama namin dito. Ibig mo sabihin, walang mga congressmen na involved? Meron po, Your Honor. Si Kong Tina Pancho po, si Kong Boy Cruz po, saka si Kong Danny Domingo po. So sila, 15 to 20, ano yun? Opo, parang ganun po, nasa 15% po to 20%. Si Congressman Danny Domingo ay kasalukuyang kinatawan ng Bulacan 1st District, habang Bulacan 2nd District Representative naman si Congresswoman Tina Pancho. Dati namang kinatawan ng Bulacan 5th District si Ambrosio Boy Cruz, na kasalukuyang mayor ng Giginto, Bulacan. Sinusubukan pa namin silang makuna ng pahayag. Humarap din sa pagdinig si Lauren Cruz, ang umano'y bagman ng sinibak na si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Mariin niyang itinanggi na bagman siya o taga-kolekta ng pera ni Alcantara, pero aminado siyang dinala ang limpak-limpak na salapi sa bahay niya na binansagang tambayan. Yung tambayan, bahay mo yun, property mo yun, ano? Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Okay. Tambayan, yung dalahan ng pera, hindi ba? Isang beses ko lang po sila nakitang nagdala sa sinasabi pong bahay ko po. Magkano yung isang beses lang, kuno, sabi mo? Pinagsaka ng pera yung tambayan. Your Honor, hindi ko po alam kung anong total no, kasi hindi naman po ako kasali sa opisina nila. But anyway, Bryce, magkano yung mga pera dinadala sa tambayan tuwing magbabagsak ng pera? Sa pag-aalala ko po, billion po. Billion? Opo. Kada bagsak? Opo, basta marami po siyang pera, hindi po bababa sa 100 milyon, Your Honor. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.